Yang tracker ng bag, wala namang nararating. Wala pa nakabukas ng black box. Sino kaya nakapulot nun? Ba't walang laman to? Eto na yung pera. Tumupad ka sa usapan natin. Hindi, sister, nagsinungaling kayo sa akin eh. Hindi ko maintindihan kung bakit tinago niyo tong bag na to sa akin. Pasensya ka na, Nika. Nadamay ka pa. Naku, pasensya na rin ho kayo, sister. Talagang di na rin ho ako nakapagtimpi dyan kay Mateo. Pumunta ako kay Raul. Kumuha ako ng pera dun sa bag. Binigay ko kay Raul. Hala, sister, akala ko po ba hindi muna natin gagalawin yun hanggat hindi po natin nalalaman kung sino talaga yung may-ari at saka kung sino talaga yung humahabol kay Mateo. Hinaan mo naman yung boses mo. Baka may makarinig sa atin. Humingi kasi si Raul ng 2 milyon para sa proteksyon ni Mateo. 2 milyon? 2 milyon yung binigay ni Sister kay Raul. Kasi nakilala niya dun sa Chinatown. Nagbigay na lang ako para sa proteksyon ni Mateo. Para na rin sa proteksyon nating lahat. Ayun na nga, sister kung para sa proteksyon po natin, at para hindi ho tayo dumidiskarte ng tayong dalawa lang, ba't hindi ho natin sabihin kay Sid at saka kay Mateo? Ay, naku anak, wag. Hindi. Alam mo naman si Sid, di ba? Napakadaldal nun. At saka pala desisyon din. Pareho sila ni Mateo. Tsaka alam mo naman yung 2 lalaki na yun. Masyadong emosyonal. Kaiba tayong 2. Parang sila yung nireregla. Siguro mas maganda na, mas kukunti, nakakaalam, mas safe. Pero sister, hanggang kailan niyo po ba planong itago yung sikreto na yan? Tsaka, sister, bilang damay na rin naman ho ako sa sikreto, mawalang galang na rin ho. Pero gusto ko rin nung maintindihan, bakit ho magano na lang ho yung pagprotekta ninyo kay Mateo? Lagi niyo pong iniisip yung safety niya. Paano naman po kayo? Aba, halos itaya niyo ho yung buhay niyo para sa taong yun. Alam mo, dumating kasi yung panahon na kailangan kong iwan ang responsibilidad ko bilang tagapamahala ng ampunan. Meron akong matinding pinagdadaanan nun. Ayoko sana talagang iwan yung mga bata. Pero naisip ko, kailangan i-resolve ko yung pansarili kong problema para maging maayos yung pag-aalaga ko sa mga bata. Akala ko tama yung naging desisyon ko. Yung pala, mas malaki pang nilikang problema nung nawala ako. Napaampun agad si Jepoy? Opo, Mother Regala. Wala na po dito si Jepoy. Bakit parang ang bilis maampun ng mga bata? Alam naman natin na napakahaba at busisi ng adoption process, Melody. Anong nangyayari? Isang araw, 3 o 4 na bata ang umaalis? Oh, isa pa to. Pati tong si Mateo de Jesus. Kararating lang nitong bata na to. Bakit wala na ngayon? Hindi ko man lang naabutan tong batang to pagkatapos ko mag-leave. At saka, nakita pa ako rito. O ito, bakit may pirma ako rito? Wala naman ako rito nung petsa na to.
Mother Regala, pasensya na ho. Pero hindi ko po kayo masasagot. Baka madamay po kasi ako. Anong madamay? Hindi po ako involved sa adoption ng mga batang yan. Si Ate Remy na lang ho ang tanungin niyo. Bukas na bukas din kakausapin ko ng masinsinan niyang Remy. Ayan. Hanggang sa makausap ko si Ruth na ngayon ay asawa na ni Mateo. Ruth? Bakit ka nandito sa labas? Ako, ay malamok dito. Hinihintay ko po kasi si Mateo eh. Babaka sakali po ako na babalik siya kaya kahit dalawin niya man lang ako. Mother Regala, bakit po inampun agad si Mateo? Bakit wala po kayo dito nung naampun siya? Sayang lang po hindi niyo naabutan si Mateo. Excited pa man din ako na makilala niyo siya. Mateo? 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 Mother Gala! Jepoy! Mother! Tulungan niyo po ako! Tulungan niyo po ako, Mother Gala! Anak, ano nangyari sa'yo? Bakit nagkaganyan ka? Sino gumawa sa'yo nito? Sasabit kami, lalo pat nakabalik na si Mother Regala. Kailangang mabura ng tuluyan ang mga ebidensya. Yung umampun po sa akin, masasamang tao po sila. Sinasaktan po nila ako at kung ano po masama pinapagawa nila sa akin. Ayoko po sa kanya! Huwag niyo po siya papalapitin! Siya po ang nagbibigay sa akin sa masasamang tao. Anong ginawa mo sa mga bata, Remy? Ikaw muna bahala sa mga bata. Sister, kayo muna bahala sa mga bata. Remy! 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 Nasunog ang ampunan na tuluyan na nagsara. At hindi ko alam kung saan na napunta ang mga bata. Sinubukan kong hanapin yung mga bata na pinamigay ni Remy. Wala na sa akin yung dokumento, nasunog na lahat. Pero hindi ako tumigil.
Inis ako. Trinace ko kung sino mga magulang na nagampun dun sa mga bata. Pero, naunaan na. Yung iba, na-discover ko na napunta sa sindikato. At yung iba naman, namatay. Pero isa si Mateo sa mga bata sa ampunan na nabuhay. Kaya nung una ko siya nakilala, pakiramdam ko, binigay siya sa akin ng Diyos para maging mission ko. Hanggang ngayon, bit-bit ng konsensya ko. Lahat ng mga batang nasira ang buhay at namatay nang dahil sa akin. Dapat hindi ko iniwan yung ampunan. Dapat hindi ako naging makasarili, Nika. Sister, hindi po kayo yung masamang tao dito. Ang may kasalanan po nito yung mga kriminal na nanakit at nang abuso sa mga batang wala naman pong kamuwang-muwang. Pero dapat naproteksyonan ko sila. Dahil ipinagkatiwala sila sa akin. Kaya kung kinakailangan kong pasanin ang krus na ito habang buhay, gagawin ko. Kaya si Mateo, alam ko binigay yan ng Diyos sa akin para tama ko ang lahat ng pagkakamali ko. Kaya kahit kaya ko ang buhay ko para sa Kanya, gagawin ko. Ang dami kong batang hindi na isalba. Yung man lang buhay ni Mateo, mailigtas ko. Sister, si Pablo po ba? Isa sa mga batang hindi nyo nailigtas noon? Yan ang kwento, hindi ko talaga masabi po sa'yo. Dahil yan ang pinakamasakit. Sister. Kung ano man yung bumabagabag sa'yo, yan sa puso mo. Cobb, Parati kang magtiwala sa puso mo. Bata ka pa lang, alam ko na. Matapang ka, palaban ka. Kaya Ruth Madriaga, wala kang dapat ikatakot. Bakit pong na si Dok? Dok, may nag-aantay po sa inyong Ruth de Jesus sa loob. Ruth, Good morning po. ang aga mo ha? What brings you in so early? You're gonna tell me your decision regarding my job offer? Tinatanggap ko na po yung job offer niyo. Good. Good decision. Welcome to my company. Come on, I'll introduce you to my staff. Salamat po. Attention, everyone. I'd like you to meet our new admin officer, Ruth De Jesus. Welcome to Marilis Foundation, ma'am. Annette, show her around. Yes, sir. Miss Rose, dito po tayo.
Dito po kayo mag-table sa Vanessa, come with me. I-order ko sa inyo yung papers natin sa file. Tatapusin ko lang itong pinapa-urgent ni Go. Tapos kung may question po kayo, nandito lang naman po ako sa tabi. Welcome po. Salamat. Kung may question ka, tanong mo lang sa akin. Dito. Oh, huwag niyong kakalimutan to lahat, ha? Lahat to, bilhin niyo sa grocery, ha? Okay po. Sister, samahan ko na po si Nika para kunin ito. Oo, sige, kasi medyo mabigat yun. Sige, sister. Protective ako, alam mo naman. Ano ka ba? Sister, kami naman bahala. See you, sister. Okay, o mag-ingat kayo, ha? Apo. Ano kaya talagang meron dito sa black box na to? Kasi nung binuksan ko to noon, wala namang nangyayaring masama. Ano kaya talagang meron dito? Ginagawa mo dito? Huwag kita, hindi ka sumasagot. Anong nangyari? Busy ako. Busy. Tsaka... Oh, umuwi ka na. Bakit mo sinusuli sa akin ito? Binigay ko ito sa'yo, di ba? Nakita yan ni Dwayne, okay? Nangihinala na siya. Kaya umuwi ka na at isama mo na yan. Napahamak tayo eh. Teka. Sinaktan ka ba niya? Hindi. Di na ako sinaktan. Pinaalala lang naman niya sa akin na never na akong makakalaya sa kanya. Na hawak niya ako sa liig hanggang kamatayan. Hindi mangyayari yun. Kalaya ka, pangako ko. Kailan pa mangyayari yun? Importante magmukhang palpak at masama si Dwayne kay Bossy. Para tapusin na siya. Maging malaya na tayo. Tiwala ka naman, please. Tawag? May nabukas na ng black box. Matutuntunan natin kung sino may hawak ng bag at ng black box.
Hoy, Pepe! Saan mo punta? Kailangan po natin umanap ng bulaklak. Kasi po may pagbibigyan ako. Chelsea. Opo, para kay Bebe Loves. Ayun! Baka andun! Hoy, ingat ka! Baka matapa ka, oy! Kuya Cho, ito Kuya Cho, oh! Pepe! Oh, mag-ingat ka. Wow! Wow, Kuya Cho, oh! Okay. Ito pa! Hoy, Pepe, mag-ingat ka! Pepe! Pepe! Kuya Cho! Pepe! Ito! Sigurado ka ba kung nandito yung bag? Parang wala namang tao dito. Andito. Ano, okay ka pa dyan? Okay pa. Narinig mo yun? Ang alin? Han, hintayin mo ako. Kapit! Jo. Ano to? Si Aaron kasama yung girlfriend mo at nahanap nila yung bag. Si Aaron? Tauhan siya ni Joshua? Nag-stop yung trucker. Salamat sa info niyo ni Francesca. Diyan niyo pala na-locate yung tracker niyo. Kung saan huling nakita yung roving school. Bingo! Mga kapatid, this is JM De Guzman of My Best Friend Eman. Best friend, huwag ka na muna aalis. May kasunod pa to. Click mo na to and subscribe to TV5 YouTube channel.